Magandang araw po sa lahat. Narito ang pinakahuling impormasyon tungkol sa mga bagyong minomonitor natin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagyong Mirasol. Ang Tropical Depression Mirasol ay lalo pang lumakas at ngayon ay isa ng ganap na tropical storm. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 65 km per hour at may pagbugso na 105 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour at huling namataan sa layong 205 km kanluran ng Kalayaan, Cagayan. Dahil sa patuloy na paglakas ng bagyong Mirasol, pinaghahanda natin ang lahat sa posibleng biglaang paglakas ng ulan at pagbugso ng hangin. Pinapayuhan din ng mga kababayan na malapit sa ilog at sa mga mabababang lugar na maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na dahil sa mga nakaraang araw na pag-ulan. Inaasahan natin ngayong araw ang pag-ulan sa Apayao, Cagayan, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Isabela, at Ilocos Sur dahil sa epekto ng bagyong Mirasol. Sa pinakahuling track, inaasahan na pagsapit ng 8 AM ay malapit na ito sa ating boundary. Patuloy rin tayong apektado ng hanging habagat na hinihila nito na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa, partikular sa Zambales, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Cavite, Metro Manila, Batangas, Quezon Province, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Palawan, at kanlurang bahagi ng Visayas. Inaasahan na ngayong hapon o gabi ay lalabas na ito ng PAR. Bagyong Nando. Bukod pa rito, minomonitor din natin ang isang low pressure area sa silangang bahagi ng bansa na naging ganap na tropical depression sa labas ng PAR. Sa kasalukuyan, pumasok na ito sa PAR at pinangalanan na Bagyong Nando, ang pang-apat na bagyo sa buwan ng Setyembre. Huling namataan sa layong 1,385 kilometro silangan ng Timog Silangang Luzon, taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 65 km per hour at may pagbugso na 120 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Dahil sa papalapit na bagyo, pinaghahanda natin ang lahat dahil inaasahan ng paglakas nito na posibleng umabot sa typhoon category bago maglandfall sa Hilagang Luzon. Hindi natin inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ito. Base sa latest track, inaasahan na sa ganap na 8 PM ngayong gabi ay mananatili itong tropical storm at sa ika-8 ng gabi ng ika-19 ng Setyembre ay tropical storm pa rin. Pagsapit ng 8 AM sa ika-20 ng Setyembre, posibleng maging severe tropical storm ito, at sa ika-8 ng gabi ng ika-20 ng Setyembre ay posibleng maging typhoon category na may lakas na 120 km per hour at pagbugso na 165 km per hour. Kung tuluyan itong lumakas at hindi bababa sa sustained wind na 185 km per hour, papasok ito sa super typhoon category. Kung maglalandfall ito bilang super typhoon, malaki ang pinsalang maaaring idulot nito. Kaya pinapayuhan ng lahat na maging alerto upang makaiwas sa malubhang epekto. Maaari tayong magtaas ng signal number 5 kung ito ay maging ganap na super typhoon bago maglandfall sa Hilagang Luzon. Sa ating pagtaya, kikilos ito pa Hilagang Luzon kung saan posibleng maranasan ng malakas na hangin at pag-ulan. Maaari rin itong magpataas ng alon sa ating karagatan, kaya posibleng magtaas tayo ng gale warning sa ating coastal waters. Kapansin-pansin ng mata ng Bagyong Nando habang papalapit sa kalupaan at posibleng maglandfall ito sa Babuyan Group of Islands. Kung tuluyan itong tatahak sa Babuyan Group of Islands, magtataas tayo ng signal number 4 kung ito ay nasa typhoon category at signal number 5 kung maglalandfall ito bilang super typhoon. Ang Babuyan Group of Islands ang maaaring itaas sa wind signal number 5 kasama ang Batanes. Signal number 4 naman sa Hilagang Luzon, partikular sa Cagayan Valley Region at Ilocos Norte. Signal number 3 sa mga kalapit na lugar hanggang signal number 1 sa mga apektado pa ng hangin. Kaya naman, maging handa sa parating na masamang panahon. Habang papalapit ang Bagyong Nando, may panibagong LPA na maaaring mabuo sa silangang bahagi ng Mindanao na posibleng pumasok sa PAR. Patuloy po ang aming pagmomonitor upang makapagbigay ng agaran abiso bago pa man dumating ang masamang panahon. Manatiling updated sa aming ulat panahon upang malaman ang pinakahuling impormasyon. Anumang oras ay maaaring magbago ang lagay ng panahon. Para maging updated, mag-subscribe sa aming official YouTube channel, i-click ang bell icon at ilagay sa all para ma-notify sa mga bagong ulat.
Huwag kaligtaan mag-share upang marami tayong matulungan na lubhang apektado ng malakas na pag-ulan at hangin na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang inyong pag-share ay malaking tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tamang impormasyon. Bukod dito, mayroon pa ring LPA sa kanlurang bahagi ng bansa na minomonitor natin, ngunit mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo. Dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat, lumalakas ang epekto nito sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang hanging easterlies naman sa silangang bahagi ng bansa ay patuloy rin sa pag-iral na nagpapalakas ng pagbuo ng masasamang panahon sa ating karagatan dahil sa mainit na temperatura. Maging alerto po tayo sa mga weather system na umiiral sa ating bansa. Dahil sa paglapit ng mga bagyo sa silangang bahagi ng bansa, posibleng lumakas ang hanging habagat na magdudulot ng malawakang pag-ulan at pagbaha. Kaya ang aming team ay nagpapaabot sa inyo na maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Base sa pinakahuling tropical cyclone threat potential ng PAGASA, mula ika-12 ng Setyembre hanggang 22, patuloy na minomonitor ang bagyong Mirasol habang kumikilos pa hilagang kanluran. Kasunod nito sa silangang bahagi ng Luzon ang bagyong Nando, na isa ng ganap na tropical storm. Samantala, nananatili rin ang LPA sa kanlurang bahagi ng bansa. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, lubos na pinaghahanda ang ating mga kababayan. Inaasahan na mula ika-23 ng Setyembre hanggang 29, may posibleng bagong LPA na mabuo o pumasok sa ating PAR. Habang dumadaan ang bagyong Nando sa hilagang Luzon, maaaring mabuo ang isang LPA sa silangang bahagi ng Mindanao. Kaya patuloy ang pag-abiso sa mga potensyal na sama ng panahon na naaayon din sa climatological track para sa buwan ng Setyembre. May senaryo rin na posibleng lumapit sa silangang bahagi ng bansa bago tuluyang lumayo, kaya maging alerto ang lahat. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Dahil sa bagyong Mirasol, inaasahan pa rin ngayong umaga ang maulap na papawirin at pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Cagayan Valley Region, Isabela, at Ilocos Sur. Apektado pa rin tayo ng trap o extension ng cloud cluster na nagdudulot ng maulap na papawirin at pag-ulan na maaaring umabot sa 50 hanggang 100 mm na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ng maulap na papawirin na may pagsilip ng araw sa umaga sa Quezon Province, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Laguna, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, at Marinduque. Mataas pa rin ang tsansa ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi, dulot ng hanging habagat na hinihila ng bagyong Mirasol. Sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, at Palawan, inaasahan pa rin ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng hanging habagat. Visayas, dahil sa patuloy na epekto ng hanging habagat, asahan pa rin ang maulap na papawirin at pag-ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, at Siquijor. Sa mga nalalabing bahagi ng Visayas, inaasahan ng bahagyang maulap na papawirin na may pagsilip ng araw, ngunit mataas pa rin ang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi, dulot ng localized thunderstorm. Mindanao. Inaasahan ng improving weather sa umaga sa halos buong Mindanao na may posibleng temperatura na aabot sa 33 degrees Celsius. Sa hapon at gabi, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, kaya maging alerto sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, ARMM, Northern Mindanao, Socsargen, Davao Region, at Caraga Region. Palawan. Inaasahan pa rin ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng hanging habagat na pinapalakas ng bagyong Mirasol. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit kapansin-pansin ang bahagyang pagtaas ng alon sa hilagang kanluran ng Luzon dahil sa bagyong Mirasol, kaya pinapayuhan ng mga mangingisda na mag-ingat. Sa mga nalalabing coastal waters, inaasahan ng light to moderate sea conditions. Para sa karagdagang impormasyon, makinig sa ating kasamahan na magbibigay ng mga karagdagang detalye ukol sa lagay ng ating panahon. Mag-umpisa po muna tayo dito po kay Mirasol. At ito po nakita natin, ito ay nakalabas na ng ating kalupaan at ito ay over the coastal waters na ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ito'y kumikilos north-northwestward. Mamaya po natin i-discuss yung mga under po ng tropical cyclone wind signal, pati na rin ito pong possible na track neto ni Mirasol.
Kaninang 8 p.m. po, tuluyan na pong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong tropical depression sa labas ng ating PAR at pinangalanan na po natin itong Nando. So mamaya din po, magbibigay din po tayo ng update sa possible na track neto ni Nando. Sa ngayon din, meron din tayong epekto ng southwest monsoon dito sa may southern Luzon, Visayas at dito po sa western section ng Mindanao. So ano po ba yung naasahan natin sa track neto ni Mirasol? Yung po, nasa coastal waters na po ito ng Ilocos Norte, kaya inaasahan po natin ito po ay mag-i-intensify into a tropical storm category habang palabas po ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga at patuloy po itong palayo na ng ating bansa. Under pa rin po ng tropical cyclone wind signal number 1 dulot netong si Mirasol ay dito sa may Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, eastern at northern portion ng Ifugao, Ilocos Norte at northern at central portions ng Ilocos. So inaasahan po natin malalakas din po mga hangin na mararanasan po nila. So mag-ibayong pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Para naman sa magiging ulan na dala neto ni Mirasol, inaasahan po natin ngayong gabi hanggang bukas ng gabi ay 50 to 100 millimeters of rain dito pa rin sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Cagayan at Isabela. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa mga posibilidad po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So update na po tayo, dito po tayo sa next nating bagyo na si Nando. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So ano po ba inaasahan nating track po neto ni Nando? At kung makikita din po natin dito po sa ating track, meron po tayong letter T which is nagsisignify po ng typhoon category. At inaasahan po natin magkakaroon po siya ng intensification hanggang typhoon pero hindi rin po natin inaalis yung posibilidad na ito'y maging isang ganap na super typhoon. Possible po pinakamaaga po na magre-raise po tayo ng tropical cyclone wind signal ay sa Sabado at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na pagtataas ng pinakamataas po natin na signal which is number 5, dulot na rin po ito po yung pinakamataas nating tinataas kapag meron po tayong super typhoon category. So kung maaalala din po natin, kapag meron po tayong bagyo dito po sa eastern section ng ating bansa, nagkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon. At nakikita rin po natin na magiging typhoon category po ito, so inaasahan din po natin yung mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon, lalo na po dito sa may southern Luzon, Visayas at malaking bahagi ng Luzon. So ingat po ating mga kababayan. At yan po muna yung update po muna natin dito sa dalawang bagyo pong natin si Mirasol at si Nando.